Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronel Sano, shoutout kay Ricky Salinas. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ako, mali ba ang narinig ko? Aaron. Aaron, sinabi niyang 12 espada ang nakasolve ng chess game. Hindi makapaniwala si Ning Yu sa kanyang narinig. Hinailan niya si Lu Yuan sa tabi at nagtanong na parang multo, parang sinasabi niya. Tahimik na tumanggo si Lu Yuan, nagbibiro ba siya? Kakaibang sabi ni Ning Yu. Tumingin si Dao 12 kay Aaron na lumipad, bahagyang nagising sa gulat, at tumingin sa nakangiting si Moy Ang, nasira ko talaga ang laro ng chess. Isang larong chess na hindi man lang masira ang 3,000 ng mga kalakal na iyon. Napangiti ng mahina si Moy Ang, siguro. Ha, si Dao ay utu-uto, at pagkatapos ay lalo siyang natuwa, hahaha. Baka, sinira ko ang larong chess na hindi kayang basagin ng Aaron. Fuck. Who dares ta sabihing bobo ako sa kinabukasan, tapos parang natakot yung mga paninda na hindi malaman ng iba. Parang 2 tanggang tumakbo sila papunta sa taong ito at sumigaw sa harap ng taong iyon. Diretso nilang binagsakan si Moy Ang, well, ikaw ang pinakamatalino, okay. Kailangan iyon. Lao Mo, sa totoo lang, hinahayaan kita noon, kung hindi, paano mo maipapakita ang iyong karunungan? Ako naman, tanga lang talaga ako. Ang dakilang karunungan ay hanggal. Naiintindihan mo ba? Muling sumigaw ang mga kalakal sa lahat. Tahimik na napayuko ang lahat. Iyon ang kritikal na sandali at gumanap ng mahalagang papel, tulad ng ngayon lang. Oy hey, sa pamamagitan nito, ang walang hiyang narcissism ng mga kalakal ay tumanggo, na parang ang mundo ay nasa ilalim ng aking kontrol. Ang mga tao ay tumitingin sa akin, galit at nakakatawa, ngunit hindi nila alam kung paano pabulaanan ang mga kalakal, huwag maging masaya kaagad. Umiling si Jiang Hobei Xiaosheng, parang may mali sa Aaron. Itinaas nila ang kanilang mga mata at nakita nila ang Aaron sa kalagitnaan ng hangin, na naglalagay ng enerhiya sa piraso ng chess na itinalaga ng Dao 12 sa barrier. Tila gusto ng Aaron upang bunutin ito, at ang piraso ng chess ay naglalabas din ng mahinang liwanag, na nakikipagpunyagi sa Aaron. Kahit nasihan ang liwanag ng Aaron sa oras na ito ay mas malaki kaysa sa liwanag nito. Hindi ito makagalaw sa lahat, maliba ang taong iyon na si Dao 12, ang Aaron ay kakaiba. Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay napakababa. Hindi ka ba pwedeng magkamali? Naisip ito ni Aaron, ngunit hindi niya maintindihan kung aling link ang nagkamali. Sa pagtingin sa buong hadlang, ang Aaron ay nahulog sa pagmumuni-muni. Biglang ibinalik muli ang kanyang mga mata sa buong chessboard. Oo nga pala, dapat walang mali sa isang ito. Ito ay malinaw na mas madilim kaysa sa anumang iba pang piraso ng chess, oo, madilim. Nanlaki ang mata ni Aaron. Iyan ang problema. Sa sumunod na segundo, biglang lumipad pababa si Aaron. Nang makitang bumalik ang Aaron na walang tagumpay, biglang nagalit ang nasa ibabang grupo ng mga tao. Magkikita na sana ang Dao 12 at humingi ng paglilinaw, ngunit marahan siyang itinulak ni Han Sanyi palayo, pagkatapos ay lumakad siya sa mga sundalong gininto ang nakasuot at direktang lumapit sa lalaking batong patayo. Hindi nagsalita si Aaron. Nakatitig siya sa taong bato sa mga mata na parang nakatayo. Nagkatinginan ang lahat at hindi naiintindihan ang ginagawa ni Aaron. I see. Malumanay na ngumiti si Aaron. Sa sumunod na segundo, bigla siyang umatras at sumakay sa karwahe, 3,000, mag-ingat. Nagmamadali ang isang grupo ng mga tao. Kung tutuusin, bagamat naging bato na naman sila, ngayon lang natutunan ng lahat ang kakayahan ng lalaking ito. Ngayon, aktibong paparating ang Aaron. Kung ang taong patayo na bato ay maglulunsad ng isang pag-atake,
ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ngunit nang ang isang grupo ng mga tao ay nag-aalala, hindi lamang nilapitan ni Aaron ang patayong taong bato, ngunit kahit na. Sa oras na ito, ang mas labis na paggalaw ay nagsimula pa lang, 3,000, ano ang ginagawa mo? Nagulat si Ningyo, tahimik na tumayo si Aaron, na sinundan ng isang pares ng malalaking kamay, na dahan-daang ipinatong sa balikat ng nakatayong batong lalaki sa paningin ng lahat. Ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay ang Aaron ay may dalang isang napakalaking at walang katulad, kapangyarihan ng kaguluhan sa kanyang kamay at patuloy na dinadala ito sa patayong batong lalaki. Ano ang ginagawa ni Aaron? Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Siya, bubuhayin ba niya ang patayong taong bato? Shit, Aaron, baliw ba siya? Sa harap ng mga pagdududa ng lahat, ang Aaron ay nakatuon at buong pusong ginawa ang kanyang sariling mga bagay. Sa patuloy na pagpapala ng kapangyarihan ng kaguluhan, ang buong patayong taong bato ay nagsimulang dahan-daang naglabas ng bakas ng puting hangin. Pagkatapos, ang mga bato sa kanyang ang katawan ay nagsimulang magumbok ng patong-patong dahil sa pressure at isa-isang bumagsak. Nang bumagsak ang patong ng bato, nagsiwalat ito ng bahagyang gininto ang liwanag sa loob. Ikaw pala, malumanay na ngumiti si Aaron at nadagdagan ang enerhiya sa kanyang mga kamay. Kung mas malaki ang lakas, mas malaki ang presyon. Dama-dami ang mga bitek ng bato sa patayong taong bato, at ang liwanag na tumatagos mula sa loob ay mas malakas at mas malakas. Hanggang sa huli, lahat ng mga bato sa ibabaw nito ay nalaglag na may asol na liwanag, at ang nananatili sa lugar ay walang iba kundi isang bagay na binalot ng gintong liwanag, ito. Natulala ang isang grupo ng mga tao at hindi alam kung bakit. Ang Aaron ay gumawa ng kaunting pagsisikap upang sugpuin ang ginintoang liwanag, at ang mga bagay na nasa loob nito ay ganap na nahayag isang gintong setro na higit sa 1 metro ang haba ay pamilyar sa lahat dahil hindi pa nagtatagal, maraming tao ang naranasan ng hindi naghihintay ng anumang reaksyon mula sa karamihan. Kinuha ni Aaron ang ginintoang setro at tumalikod at dirdiretsong tumakbo patungo sa hadlang. Ikaw ay isa. At sa anumang kaso, ikaw ay isang patay na dulo, at ang iyong malabong piraso ng chess ay buhay sa kamatayan. Break it for me. Inis na ininom ni Aaron at direktang itinutok ang gintong setro sa malabong piraso ng chess. Buzz. Ang gintong setro ay dahan-daang naglaho sa mga piraso ng chess na may gininto ang liwanag, at sa ganap na paglulubog nito, isang pagsabog ng dilaw na liwanag ang biglang kumislap sa buong chessboard. Matapos walisin ang dilaw na ilaw, ang lahat ng mga piraso ay nagiging maliwanag at nagniningning, tulad ng mga bituin sa star chart. Nakakonekta sila sa isa't isa at nag-iitso sa isa't isa. Pagkatapos nito, lumilitaw ang iba't ibang mga linya ng pagkonekta sa pagitan nila. Sa wakas, sa sandaling ang linya ng pagkonekta ay naiilawan, ang buong hadlang ay nagiging napakalinaw, at pagkatapos ay nawala ang hadlang, nasira, naputol, Aaron nasira. 3,000. Nagtagumpay siya. Shit, baka. Naghiyawan at natuwa ang mga tao. Bumantong hininga din ang Aaron sa kalagitnaan ng hangin. Ito ay laro ng chess, ngunit ito ay hitsura lamang. Ang nakatago sa ilalim ng larong chess ay talagang isang napakalaking at mapanlikhang mekanismo. Ito ay paalang doon. Ang sinumang mahawakan ito ay hawakan ang mekanismo at mapipilitang bumalik bagamat tila malulutas ang chess. Walang makakapaglaro sa isang ganap na patay na pamilya ng 10 henerasyon, ngunit sila ay ginagabayan lamang ng ilang mga maling impormasyon na hindi nila alam kung saan ito kukuha, at ang chess bilang isang kinakailangang paghahanda, ngunit sino ang makakaalam na kahit gaano pa nilalaro ang chess, hindi nito mababago ang anumang kahihinatnan kung paano pag-aralan ng mga wang ang larong chess. Sa huli, isa lang itong walang laman, ito ay ironic na isipin ito. Sa sandaling masira ang harang, isang sariwang hangin ang nagmula sa dulo ng loob, na may parehong maalikabok na amoy at isang napakasariwang amoy. Ang Aaron ay dahan-daang bumagsak sa lupa, at isang grupo ng mga tao ang sumugod sa oras, isa-isa na nagpalakpakan. Tanging si Wang Siman lamang ang tahimik na tumingin sa bahay na bato sa dulo ng yungib. Hindi bababasa, sa sandaling ito ay malapit na, ngunit hindi na ito malayo, ngunit abot kamay. Halos kapareho niya ang Aaron sa ngayon. Ano ang maaaring bantayan? Nang gayong katangi-tanging mekanismo at may hindi mabilang na relasyon sa Dragon Plate, at kinasasangkutan pa ng pamilya ng Silkworm, kaya,
Ano ang nakatago sa bahay na bato? Storytelling channel sa YouTube. Haha, sira. Galing talaga ng 3,000. Kung hindi siya dumating, baka nakulong kami dito at patuloy na lumingon. Kalokohan, sino ang 3,000? Yan ang leader ng alyansa namin. Hindi lang sumasabog ang combat effectiveness niya, pero first class din ang IQ niya. Ang 1,000 ginto ay madaling makuha, ngunit ang isa ay mahirap hanapin. Ito ay mas bihira para sa banal na hari na namumuno sa libu-libong general. Ang isang grupo ng mga tao ay tumawa at hindi napigil ang matawa. Direktang tumayo si Daw 12 sa oras na ito at hinayla ang kanyang mukha na parang 250. Okay. Ang Aaron ay talagang kahanga-hanga, ngunit ito ay depende sa kung kanino mo ihahambing. Kung ikukumpara mo sa akin, mas malala pa ng konti. Tuwang-tuwa si Daw 12 na muntik na siyang mag-take off. Tuwang-tuwa siya na kaya niyang ipaglaban ang mga bayani. Sa katunayan, salamat talaga sa proposal ng Daw 12 na maaari nating basagin ang hadlang na ito sa pagkakataong ito. Kung hindi Aaron ay maaaring hindi ito masira ng ganoon kabilis. Si Baek Xiaosheng sa Jiangho ay gumawa ng isang round play at nakangiting sinabi. Sa tulong ni Baek Xiaosheng sa Jiangho, mas malapad ang ngiti ni Daw 12. Nag-aatubili na tumanggo si Moyang, totoo ito. Bagamat hindi nito mababago ang IQ ng taong ito, ang Daw 12 ay talagang gumawa ng magagandang tagumpay sa pagkakataong ito. Kumunat ang noo ni Ningyu at sinabing, sabi ko nga, pero 3,000. Iisa lang ang hindi ko maintindihan. Bakit hindi lahat sa amin, kahit ikaw, ay hindi mahanap ang pinakamahalagang link sa hadlang na ito? Bakit mahahanap ito ng Daw 12? At parang alam mong mahahanap niya ito. Sumimangot si Moyang. Magiliw na ngumiti si Aaron, at mapait ding ngumiti si Baek Xiaosheng at Moyang sa Jiangho. Ano ang silbi? Bilang pinakamahusay na kapatid ng Aaron, sa tingin mo ba ay wala akong 2 brush? Masayang sabi ni Daw 12, hayaan mong sagutin ko ang tanong na ito para sa Aaron. Mapait na ngumiti si Moyang, sinulyapan ang lahat, at pagkatapos ay sinabing, ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pananaw ng mga bata at ng mga nasa hustong gulang. Matalino ang bawat matalinong tao dahil sa akumulasyon ng kultura at pagpapalakas ng logika. Kaya naman, palagi siyang mas maalalahanin o mas mahusay kaysa sa iba sa pag-iisip at paglutas ng mga problema. Ngunit sa mundong ito, lahat ng bagay ay may mga disadvantages. Ang mataas na kultura at malakas na logika ay makakatulong sa mga tao sa paglutas ng maraming problema, ngunit kung minsan sila ay magiging pamantayan o hadlang para sa isang tao na mag-isip at malutas ang mga problema, bumangon sa kama at gustong gumawa ng isang bagay, ang kanyang nakapirming isip ay maaaring talagang mag-isip tungkol sa kung ano ang maaari niyang gawin, ngunit ito ay ginagawang napakakomplikado ng isang napakasimpleng problema. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi. Magiliw na ngumiti si Jiangho. Baek Xiaosheng, sino? Sumimangot si Lu Yuan. Ngumiti ng mapait si Moyang, anak. Mga bata, ang pag-iisip ng mga bata ay simple, ang pananaw ng pagtingin sa mga problema ay medyo iisa, at ang mga komplikadong problema ay magiging medyo simple. Minsan, ang simpleng pagsasaalang-alang na ito ay gagawing napakabata, ngunit kung minsan, makikita mo ang isang bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, ibig sabihin, hinanap niya ang Daw 12 sa halagang 3,000 dahil. Ano ang naintindihan ni Zongbei Hayden? Poof. Haha, biglang hindi napigil ang tumawa ni Ningyu, paumanhin. Sa pangkalahatan ay hindi ako tumatawa maliban kung hindi ko talaga mapigilan, hahaha. Sa ilang sandali, ang isang grupo ng mga tao ay tumawa ng diretso at pabalik, na naiwan lamang ng 12 kutsilyo. Mula sa matinding paglawak, sila ay naging ganap na magulusa. Hangin at pangungot siya ng mga tao, matagal na. Aaron, sino tingin mo kay Lausu, ang bobo ng Daw 12? Paano kung tanga, pumayag naman, ano naman ako, ano bakit biglang nagbago ang amoy, anak, gayunpaman, nang ang mga tao ay tumawa at tumalikod, sila ay napakasaya na hindi nila magawa sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang tumingin kay Aaron, ngunit nakita nilang wala siyang ngiti tulad ng 2 gisantes, tumingin siya kay Wang Simon sa kanyang harapan,
Isang grupo ng mga tao ang nagpipigil sa kanilang mga ngiti, hindi napigil ang maglakad patungo sa bahay na bato sa Storytelling Channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!